Isang 79 taong gulang na babae ang natagpuang pumanaw sa kanyang silid tulugan. Ang sanhi ay hindi atake sa puso habang natutulog o pagkahulog. Ito ay isang bagay na mas pribado, isang bagay na bihirang pag-usapan ang masturbasyon. Magandang araw po, ako si Dr. Mila de la Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa geriatric care. Sa loob ng maraming taon, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga kababaihang tulad ninyo na harapin ang mga natatanging hamon sa kalusugan na kaakibat ng pagtanda. Personal kong nakita kung paano ang isang simple at natural na gawain ay maaring maging hindi inaasahang mapanganib kapag mali ang tiempo. Marahil ay palagi ninyong iniisip na ang pansariling kasiyahan ay hindi nakakapinsala at maaaring malusog pa nga. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na sa ilang partikular na oras ng araw ito ay maaaring isa sa mga pinakapanganib na bagay na maaaring gawin ng isang babaeng higit sa 60 anyos ng mag-isa. Ito ay isang sensitibong paksa, ngunit ang inyong kalusugan at kaligtasan ay masyadong mahalaga para baliwalain. Sa artikulong ito, ibabahagi ko ang ilang napakahalagang impormasyon na maaaring tunay na magligtas ng inyong buhay o ng buhay ng isang taong mahalaga sa inyo. Tatalakayin natin ang 7 pinakapanganib na oras para sa isang nakatatandang babae na magsagawa ng pansariling kasiyahan at kung paano ang isang tila, simpleng desisyon ay maaaring mauwi sa mga seryosong problema tulad ng heart failure, pagkahimatay, o mas malala pa. Ang una sa ating listahan ay maaring ikagulat ninyo. Ito ay isang oras na marahil ay itinuturing ng marami sa inyo na pinakaligtas. Kaya't inaanyayahan ko kayong magbasa ng may bukas na isipan. Hindi ito tungkol sa pananakot. Ito ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan sa inyo. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyo ng kaalaman na kailangan ninyo upang maipagpatuloy ang isang buo, malusog at pribadong buhay ng may kumpiyansa at kapayapaan ng isip. Bago tayo sumisid sa mga kaalamang ito na makapagliligtas buhay, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring isaalang-alang na ibahagi ito sa inyong mga kaibigan o pamilya. Ang inyong paglalakbay tungo sa kalusugan ay mahalaga at ang mga bukas na pag-uusap ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ngayong nauunawaan na ninyo kung gaano kaseryoso ang tamang tiempo, tuklasin natin ang 7 pinakapanganib na sandali sa isang araw kung kailan ang masturbasyon ay maaring tahimik na maglagay sa inyong kalusugan at maging sa inyong buhay sa panganib. Sa pagitan ng atronaw ng mo at samnaw ng moo, ang panganib ng biglaang problema sa puso. Ang mga oras na ito sa madaling araw ang pinakapanganib na panahon para sa mga senior na gumawa ng anumang gawaing pisikal na nakapagpapasigla, kabilang na ang masturbasyon. Sa mga oras na ito, ang inyong katawan ay dumadaan sa isang natural na proseso na tinatawag na morning surge, kung saan mabilis na tumataas ang blood pressure pagkatapos ng magdamag na pahinga. Bagamat nakakatulong ito na ihanda ang inyong katawan para sa paggising, lumilikha rin ito ng isang mapanganib na sandali para sa mga nakatatanda. Para sa isang babaeng higit sa 70 anyos na, ang mga ugat ay maaaring hindi na gaanong nababanat at ang cardiovascular system ay mas marupok. Ang pagtaas na ito ay maaaring mapanganib. Kapag isinabay ninyo iyan sa sexual arousal at orgasm, na pansamantalang nagpapataas ng heart rate at blood pressure, ang dagdag na stress sa puso ay maaaring mag-trigger ng mga problema sa puso tulad ng atake sa puso o stroke. Isipin ninyo ito sa ganitong paraan: ng inyong katawan ay nagsisimula pa lamang paandarin ang makina nito para sa buong araw at ang inyong mga sistema ay nagre-regulate pa lamang. Ang pagdaragdag ng matinding pisikal na aktibidad sa marupok na sandaling iyon ay parang biglang aapakan ang silinyador ng sasakyan bago pa man uminit ang makina. May kritikal na bagay na maaaring masira. Maraming mga senior ang nagkakamali
sa paniniwalang ang madaling araw ay isang tahimik at payapang oras para sa ganoong personal na gawain. Ngunit sa aspetong pisyolohikal ito ay isa sa mga pinakapabago-bagong panahon ng araw. Nakalulungkot ilang mga kaso na ang nagkumpirma nito, kabilang ang mga pagkakataon kung saan ang mga individual ay natagpo ang walang malay sa kanilang mga kama o banyo kasunod ng aktibidad sa madaling araw. Kinalaunan na tukoy ng mga doktor na ang dahilan ay cardiovascular overload sa panahon ng morning surge. Upang maprotektahan ang inyong puso, mahalagang iwasan ang mapanganib na panahong ito para sa anumang matinding aktibidad. Hayaan munang maging stable ang inyong katawan. Maghintay hanggang sa bandang umaga kung kailan ang inyong mga sistema ay ganap ng nagising at naka-adjust. Ngunit narito ang nakagugulat na katotohanan. Kahit na iwasan ninyo ang oras na ito, may 6 pang hindi inaasahang sandali sa buong araw na maaari ring maglagay sa inyong kalusugan sa malubhang panganib. Ano kaya ang mga ito? At hindi mo ba namamalayan na inilalantad mo ang iyong sarili sa panganib sa mga oras na yon? Alamin natin. 2. Pagkatapos uminom ng gamot sa blood pressure. Ang panganib ng pagkahilo at pagkahimatay. Maraming mga senior ang nagsisimula ng kanilang araw sa pag-inom ng gamot sa blood pressure na kadalas ay hindi alam ang nakatagong panganib sa tiyempo nito. Ang mga gamot na ito ay idinisenyo upang pababain ang inyong blood pressure at pagaanin ang bigat sa inyong puso, ngunit ang pinakamataas na epekto nito ay karaniwang nangyayari sa loob ng 1 hanggang 2 oras pagkatapos ninyong inumin ito. Sa loob ng panahong iyon, ang inyong blood pressure ay maaaring bumaba ng mas mababa kaysa sa normal isang kondisyon na tinatawag na hypotension. Kung isasabay ninyo ang epektong iyon sa natural na stress sa cardiovascular system mula sa sexual arousal, ang resulta ay maaaring biglaang pagkawala ng malay syncope o matinding pagkahilo, lalo na habang o pagkatapos ng orgasm. Ito ay tinatawag na double drop effect. Pinapababa ng inyong gamot ang inyong blood pressure at lalo pa itong pinapababa ng masturbasyon sa pamamagitan ng vasodilation, ang pagluwang ng mga blood vessel at mga pagbabago sa hormone. Maaaring hindi makakuha ng sapat na oxygen ang utak na hahantong sa pagkahimatay o pagkalito. At dahil ang masturbasyon ay madalas ginagawa ng pribado, anumang pagkahulog o pagkawalan ng malay ay maaaring hindi mapansin na magpapaantala sa kritikal na tulong. Sa mga malalang kaso, maaari pa itong humantong sa pinsala sa ulo o stroke. Nagbabala ang mga doktor sa Philippine Heart Center na dapat paghiwalayin ng mga senior ang kanilang routine sa pag-inom ng gamot mula sa kanilang mga gawaing pisikal. Ang simpleng solusyon maglaan ng espasyo ng hindi bababa sa 2 oras pagkatapos uminom ng inyong gamot, bago gumawa ng anumang bagay na maaaring makapagpataas ng malaki sa inyong heart rate o daloy ng dugo. Nagbibigay ito sa inyong katawan ng oras para mag-adjust at binabawasan ang panganib ng biglaang pagbagsak. Ngunit kahit na maayos ninyong pamahalaan ang tiyempo ng inyong gamot, may isa pang tila hindi nakapipinsalang pang-araw-araw na gawain na maaaring tahimik na maglagay sa inyong buhay sa panganib kapag isinabay sa masturbasyon. Ano ito? At bakit marami sa mga senior ang nabibigla dito? Malalaman ninyo? 3. Agad-agad. Pagkatapos ng mainit na shower o paliligo, ang banta ng temperature shock at sobrang karga sa puso. Maraming nakatatandang kababaihan ang nasisiyahan sa ginhawang dulot ng mainit na shower o paliligo. Ang init ay nagpapag-inhawa sa mga kalamnan, nagpapakalma sa isip at nagbibigay ng pakiramdam ng panibagong lakas. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay agad-agad, pagkatapos ng mainit na shower ang katawan ay nasa ilalim na ng pisikal na stress. Ang mainit na tubig ay nagiging sanhi ng pagluwang ng inyong mga blood vessel na nagpapababa ng blood pressure at nagre-redistribute ng daloy ng dugo palayo sa utak.
Kapag idinagdag ninyo ang tindi ng masturbasyon sa cardiovascular system, sa panahong ito, ang inyong katawan ay maaaring mabilis na mabigla. Ang kombinasyong ito ay maaaring humantong sa temperature shock, pagkahimatay heart palpitations o kahit isang arrhythmia irregular na tibok ng puso. Madalas iulat ng mga senior na nakakaramdam sila ng pagkahilo panghihina o biglaang pagkalito pagkatapos ng orgasm, matapos maligo, ngunit iilan lamang ang nakakaugnay nito. Sa katotohanan, ang inyong katawan ay nahihirapang sabayan ang dalawang mabibigat na proseso ng sabay-sabay ang pagpapalamig sa sarili at ang pamamahala sa tumaas na aktibidad ng puso. Ang mas nakababahala ay ang mga gawaing ito ay madalas ginagawa ng mag-isa at sa likod ng nakakandadong pinto na nangangahulugang anumang pagkahulog o pagkawala ng malay ay maaaring hindi matuklasan hanggang sa huli na. Ang resulta ay maaaring maantala ang tulong medikal at posibleng magkaroon ng mga kahihinat ng nagbabanta sa buhay. Ang aking payo ay maghintay ng hindi bababa sa 30 hanggang 45 minuto pagkatapos maligo bago magsagawa ng anumang gawaing intimo. Nagbibigay ito sa inyong katawan ng sapat na oras upang bumalik sa ligtas at normal na antas ang temperatura at daloy ng dugo. Ito ay isang maliit na pagbabago na makakapigil sa isang malaking problema. Gayunpaman, kahit na iwasan ninyo ang bitag ng mainit na shower, may isa pang mapanganib na panganib na maaaring nag-aabang sa gabi, isang oras na pinaniniwalaan ng marami na payapa at pribado, ngunit tahimik na nagpapataas ng posibilidad ng pinsala o mas malala pa. Bakit isang nakatagong panganib ang gabi at ano ang dapat ninyong iwasan bago matulog? Patuloy na magbasa upang matuklasan ang nakakagulat na katotohanan. 4. Gabi na ilis ang pangnanagi. 12 nandu. Ang panganib ng paghina ng kaisipan at kawalan ng koordinasyon para sa maraming nakatatandaang gabi ay tila ang pinakapribado at hindi naaabalang oras ng araw. Tahimik ang bahay, payapa ang mundo at mayroong natural na pagnanais na mag-relax. Ngunit ang pagsasagawa ng masturbasyon sa panahong ito sa pagitan ng 11 senior Jackie Indi at dupahan din ng nila na si Yidi Kwan Sou ay maaaring hindi inaasahang mapanganib. Habang tayo ay tumatanda, ang kakayahan ng ating utak na manatiling matalas sa gabi ay bumababa ng malaki. Natuklasan ng mga neurologists na ang reaction time balance at pagiging alerto ng isip ay humihina lahat sa mga oras na ito, lalo na sa mga taong higit sa 60 anyos. Ang paghinang ito sa pag-andar ng isip ay nakakaapekto sa lahat mula sa paggawa ng desisyon hanggang sa pangunahing koordinasyon ng motor. Pagkatapos ng orgasm, kapag bumaba ang blood pressure at tumaas ang mga relaxation hormone, ang inyong mabagal ng response time ay nagpapahirap na mapansin ang pagkahilo o ligtas na tumayo. Maraming mga senior ang nahulog habang sinusubukang pumunta sa banyo o lumipat sa kama pagkatapos ng aktibidad sa gabi, lalo na kung sila ay hindi matatag sa kanilang mga paa o nasa isang madilim na silid. Dahil maaring tulog ang iba sa bahay, madalas na naaantala ang tulong. Ang mas nakababahala ay ang emosyonal na kahinaan ay tumataas sa mga oras na ito. Ang damdamin ng kalungkutan ay maaaring magtulak sa ilan na gamitin ang pansariling kasiyahan bilang isang paraan ng pagkaya na ginagawa itong mas kompulsibo kaysa nakapagpapagaling. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na kaligtasan, ito rin ay tungkol sa emosyonal na kapakanan. Upang mabawasan ang panganib na ito, unahin ang mga gawaing ito ng mas maaga sa araw kung kailan ang inyong katawan at isip ay mas may kakayahang hawakan ang stimulation at paggaling. At bigyang pansin kung ano ang maaring sinusubukang sabihin sa inyo ng inyong mga emosyon sa gabi. Ngunit ang tiyempo ay hindi lamang ang tanging nakatagong panganib. Mayroon pang isang bagay na mas karaniwan,
Isang bagay na ginagawa ninyo tuwing umaga na tahimik na ginagawang mas mapanganib ang pansariling kasiyahan kaysa sa inyong inaakala. Ano ito? At bakit dapat bigyang pansin ito ng bawat senior bago mahuli ang lahat? Ituloy natin. 5. Kapag dehydrated hal, bago mag-almusal, ang panganib ng orthostatic hypotension at pagbagsak, karamihan sa mga senior ay gumigising na may bahagyang dehydration. Pagkatapos ng ilang oras na pagtulog ng walang iniinom na tubig, mababa ang balanse ng likido sa katawan, mas malapot ang dugo, at mas mabagal ang sirkulasyon. Kapag idinagdag ninyo ang mga pangangailangan sa cardiovascular ng masturbasyon, tumaas na heart rate, paglawak ng blood vessel at mga pagbabago sa hormone, lumilikha kayo ng perpektong kapaligiran para sa orthostatic hypotension. Ito ay ang biglaang pagbaba ng blood pressure kapag tumatayo o nagbabago ng posisyon, at ito ay isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng pagkahilo, pagkahimatay at mapanganib na pagkahulog sa mga nakatatanda. Ang pagsasagawa ng sexual na aktibidad bago mag-rehydrate ay maaaring humantong sa pagkalito, pagkawala ng malay, o kahit pagkawala ng ulirat. Ang katawan ay simpleng walang sapat na dami ng likido upang suportahan ang parehong utak at mga kalamnan sa ilalim ng tumaas na pangangailangan. Madalas iulat ng mga senior na maayos ang pakiramdam nila sa isang sandali at biglang nahihilo o nanghihina sa susunod. Ang nakakatakot na bahagi ay kung gaano ito kabilis mangyari, lalo na kapag walang ibang tao sa paligid para tumulong. Ang solusyon ay simple, ngunit epektibo. Uminom ng isang buong basong tubig, kahit simtain hanggang 20 minuto, bago ang anumang gawaing intimo, lalo na sa umaga. Nagbibigay ito sa inyong katawan ng pagkakataong maibalik ang daloy ng dugo, suportahan ng oxygen sa utak, at bawasan ang inyong tsansang bumagsak. Ang pagkakaroon ng bote ng tubig sa tabi ng inyong kama ay isang ugali na maaaring tahimik na magligtas ng inyong buhay. Ngunit ang hydration ay hindi lamang ang tanging hindi nakikitang salik na laban sa inyo. May isa pang banta na nakatago sa inyong pang-araw-araw na routine, isang bagay na tila ganap na hindi nakakapinsala, ngunit maaaring maging nakamamatay kapag isinabay sa sexual arousal. Anong pang-araw-araw na ugali ang malapit na nating ilantad at paano ninyo mapoprotektahan ang inyong sarili bago mahuli ang lahat? Huwag palampasin ang susunod. 6. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagupo o paghiga, ang panganib ng problema sa sirkulasyon at pamumuo ng dugo, blood clots. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay hindi na mabilis na nakaka-adjust sa paggalaw pagkatapos manatiling tahimik ng matagal. Ang matagal na panahon ng pagupo, habang nanonood ng TV, nagbabasa o nakahiga sa kama, ay maaaring maging sanhi ng pag-ipon ng dugo sa ibabang bahagi ng inyong katawan, lalo na sa mga binti. Kapag bigla kayong lumipat mula sa ganitong nakapahingang estado patungo sa isang pisikal na hinihinging aktibidad tulad ng masturbasyon, ng inyong cardiovascular system ay maaaring hindi handang tumugon. Ang pagbabago sa postura at ang biglaang pagtaas ng heart rate ay maaaring humantong sa isang matarik na pagbaba ng blood pressure na nagdudulot ng pagkahilo o kahit pagkahimatay. Ang isyong ito ay nagiging mas mapanganib sa pagtanda dahil ang mga blood vessel at puso ay hindi na kasing nababanat o tumutugon. Bukod dito, ang mga senior ay mas madaling kapitan ng pamumuo ng dugo mula sa pagiging laging nakaupo sa loob ng mahabang panahon. Ang sexual stimulation na nagpapataas ng heart rate at nangangailangan ng mas maraming oxygen at daloy ng dugo ay maaaring lumikha ng isang perpektong unos ng pisikal na pagkapagod. Maaari itong magsimula sa pamumula ng mukha o bahagyang pagkahilo, ngunit maaari itong mabilis na umunlad sa isang seryosong pagkahulog o pagkawala ng malay. Upang maprotektahan ang inyong sarili, mahalagang dahan-dahang gisingin muli ang inyong sirkulasyon. Bago magsagawa ng anumang pansariling aktibidad, maglaan ng ilang minuto
para mag-unat maglakad-lakad ng dahan-dahan sa silid o igalaw ang inyong mga braso at binti. Hayaan ang inyong katawan na dahan-dahang kumilos sa halip na magmadali sa pisikal na pagsisikap. Ngunit kahit na ang inyong katawan ay ganap ng nag-warm up at dumadaloy na ang inyong sirkulasyon, may isa pang huling nakatagong panganib na natitira. Ang isang ito ay hindi nagmumula sa inyong pisikal na katawan, kundi mula sa inyong isipan. Ano ang nangyayari kapag kumikilos kayo sa mga oras ng emosyonal na kahinaan at paano ito makakaapekto hindi lamang sa inyong kaligtasan, kundi sa inyong pangmatagalang kapakanan? Ang sagot ay maaring ikagulat ninyo. Patuloy na panoorin. 7. Sa mga panahon ng emosyonal na kahinaan, kalungkutan, pighati pagluluksa, ang panganib ng psychological dependence. Habang tayo ay tumatanda, ang kalusugang emosyonal ay kasing halaga ng pisikal na kapakanan. Ang mga damdamin ng kalungkutan, pagkawala o pighati ay karaniwan, lalo na para sa mga senior na mag-isang naninirahan o nakikibaka sa pagluluksa. Sa mga sandaling ito, ang masturbasyon ay maaring maging higit pa sa isang mapagkukunan ng pisikal na kasiyahan. Maari itong maging isang emosyonal na pagtakas. Bagamat natural at malusog ang pansariling kasiyahan, kapag ito'y nagmumula sa positibong emosyon, ang paggamit nito para pamanhirin ng sakit o punan ang isang kakulangan ay maaaring lumikha ng isang mapanganib na pattern na unti-unting sumisira sa inyong mental at emosyonal na balanse. Kapag ito ay dulot ng emosyonal na pagkabalisa, ang paglabas ng dopamine at iba pang mga kemikal na may kaugnayan sa kasiyahan sa panahon ng orgasm ay maaaring magbigay ng panandaliang ginhawa. Ngunit pagkatapos, ang parehong pagbaba ng kemikal na yon ay maaring mag-iwan sa inyo na mas nakakaramdam ng kawalan pag-iisa o kahit depression. Para sa ilang mga senior, ang siklong ito ay nagiging nakakahumaling, hindi sa tradisyonal na kahulugan, kundi sa kung paano nito pansamantalang tinatakpan ang malalim na mga sugat sa emosyon. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa pag-iwas sa mga tunay na koneksyong panlipunan, nabawasang motibasyon at mas malalim na emosyonal na pagkapagod. Hindi ito nangangahulugan na dapat kayong makaramdam ng kahihiyan. Nangangahulugan ito na oras na upang makinig ng mas mabuti sa inyong mga pahiwatig na emosyonal. Naghahanap ba kayo ng ginhawa sa pamamagitan ng intimacy o iniiwasan ninyo kung ano ang tunay na hinihiling ng inyong puso? Samahan, pag-uusap, paghilom. Kapag ang inyong motibasyon ay nag-uugat sa sakit, madalas na dinadala ng inyong katawan ang pasanin sa pamamagitan ng tumaas na stress hormones, nababagabag na pagtulog at pagkabalisa. Ang susi ay kamalayan. Kung mapansin ninyo ang pattern na ito sa inyong sarili, isiping makipag-ugnayan sa isang kaibigan, isang therapist o isang support group. Ang kalusugang emosyonal ay umuunlad sa koneksyon, hindi sa pag-iisa. Ngayong natututunan na ninyo ang 7 pinakapanganib na oras para mag-masturbate bilang isang senior, may isa pang huling tanong na dapat ninyong itanong sa inyong sarili. Paano ninyo gagawing mas ligtas, mas malusog, at mas nakapagbibigay kapangyarihan ang personal na bahaging ito ng inyong buhay? Kaysa dati, tuklasin natin ang mga sagot na maaaring magbago sa inyong routine. Paano gagawing ligtas at malusog ang pansariling kasiyahan? Pagkatapos ng edad 16, ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagsuko sa intimacy. Sa katunayan, para sa maraming senior, ang masturbasyon ay nananatiling isang pribado at nakakaginhawang paraan upang manatiling konektado sa kanilang mga katawan, emosyon at pakiramdam ng sigla. Ngunit pagkatapos ng isip, nagbabago ang katawan sa mga paraan na nangangailangan ng mas maraming pag-ingat, kamalayan at paghahanda. Ang paggawa ng pansariling kasiyahan na ligtas at malusog ay hindi tungkol sa paghihigpit. Ito ay tungkol sa paggalang sa mga nagbabagong pangangailangan ng inyong katawan at pag-aakma ng inyong mga gawi
upang suportahan ang pangmatagalang kalusugan. Magsimula sa pagpili ng tamang oras ng araw, mula kalagitnaan ng umaga hanggang maagang hapon karaniwan sa pagitan ng 10 ninyo at 2 ninyo ay kung kailan karamihan sa mga senior ay nasa kanilang pinakamalakas na pisikal at mental na estado. Sa panahong ito, mas stable ang blood pressure, mas alerto ang utak, at natural na mas mataas ang inyong mga antas ng enerhiya. Bago magsagawa ng anumang uri ng stimulation, tiyaking kayo ay well-hydrated. Ang isang basong tubig, 15 hanggang 30 minuto, bago ito ay nakakatulong na i-regulate ang sirkulasyon at binabawasan ng panganib ng pagkahilo o biglaang pagbaba ng blood pressure. Lumikha ng isang ligtas at komportableng kapaligiran. Gumamit ng sapat na ilaw, tiyaking tuyo ang sahig at hindi madulas at isaalang-alang ang pananatiling nakaupo o nakahilig kung ang balanse ay isang alalahanin. Bigyan ang inyong sarili ng oras para mag-warm up, kapwa pisikal at emosyonal. Ang pagmamadali ay nagpapataas ng tensyon at panganib. Kung kayo ay umiinom ng mga gamot na nakakaapekto sa blood pressure o heart rate, iwasan ang gawaing intimo nang hindi bababa sa 2 oras pagkatapos inumin ang mga ito upang mabawasan ang posibilidad ng pagkahimatay o mga irregularidad sa puso. Pinakamahalaga, bigyang pansin ang inyong motibasyon. Naghahanap ba kayo ng kagalakan, kapayapaan at ginhawa? O sinusubukan ninyong pamanhirin ang isang bagay na mas malalim? Ang kamalayang emosyonal ay kasing halaga ng pisikal na kaligtasan. Kapag parehong iginagalang ang masturbasyon, ay maaaring magpatuloy na maging isang maganda at nagpapatibay na bahagi ng inyong paglalakbay kahit na pagkatapos ng 60. Konklusyon, isang bagong kabanata ng kamalayan, hindi ng takot. Ang pagtanda ay hindi isang kahinaan. Ito ay isang pagbabago. Ito ay isang pagbabago sa kung paano natin inaalagaan ang ating sarili, kung paano natin nauunawaan ang ating mga katawan, at kung paano natin pinararangalan ang mga bahagi ng buhay na nagdudulot pa rin sa atin ng ginhawa, koneksyon at pagpapalaya. Ang masturbasyon, kapag ginawa ng may kamalayan at intensyon, ay maaring manatiling isang malusog at nagpapatibay na bahagi ng inyong routine hanggang sa inyong ika-70 at higit pa. Ngunit dapat itong gawin ng matalino. Ang dating tila hindi nakakapinsala o automatiko sa ating kabataan ay nangangailangan na ngayon ng mas maraming pag-iisip at mas maraming paggalang sa tiyempo, hydration, sirkulasyon, gamot at mood. Hindi ito dahil mali ang gawain, kundi dahil ang ating mga katawan ay tahimik at patuloy na nagbabago. Kung babaliwalain natin ang mga pagbabagong yon, maaari tayong magbayad ng presyong higit pa sa kahihiyan, pagkahulog, problema sa puso, pagkawala ng malay emosyonal na pagdepende o mas malala pa. Ngunit hindi iyon nangangahulugan ng pamumuhay sa takot. Nangangahulugan ito ng pagpili sa kapangyarihan kaysa sa kamangmangan, pag-iwas kaysa sa pagsisisi at dignidad kaysa sa pananahimik. Ang katotohanan ay ang pinakapanganib na oras para mag-masturbate ay hindi lamang tungkol sa oras sa orasan. Ito ay tungkol sa estado ng inyong katawan at ng inyong isip sa sandaling iyon. At ngayon, taglay ninyo ang kaalaman upang protektahan ng inyong puso, ang inyong kaligtasan at ang inyong kapayapaan ng isip. Kaya't maglaan ng sandali upang makinig, tunay na makinig, sa sinasabi ng inyong katawan. Dahan-dahan uminom ng tubig, huminga, at pumili ng tamang oras. Higit sa lahat, gawing bahagi ng inyong buhay ang intimacy na sumusuporta sa inyong kalusugan, hindi nagbabanta dito. Isang aral mula kay Dr. Mila De La Paz. Bilang inyong doktor at kaibigan, ang layunin ko ay bigyan kayo ng kaalaman upang mabuhay kayo ng pinakamahaba, pinakamalusog at pinakaganap na buhay. Ang aral dito ay hindi ang huminto sa pamumuhay o katakutan, ang mga natural na bahagi ng pagiging tao. Ang aral ay ang kamalayan, ang ating pinakadakilang sandata.
Sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano nagbabago ang ating mga katawan, maaari nating iakma ang ating mga gawi upang gumana kasama nito, hindi laban dito. Ang tunay na lakas sa ating mga huling taon ay nagmumula sa karunungan at pag-iwas. Tunay na umaasa ako na ito ay nakatulong. Kung ang artikulong ito ay nagbukas ng inyong mga mata o nagpabago ng inyong pag-iisip, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. At kung naniniwala kayo na ang impormasyong ito ay makakatulong sa iba, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapatid na babae, o iba pang kamag-anak. Magtulungan po tayong mag-ingat sa isa't isa. Siguraduhing mag-subscribe para sa mas marami pang praktikal na payong pangkalusugan na angkop para sa inyo. Sama-sama nating harapin ang paglalakbay ng pagtanda ng may lakas, dignidad at kumpiyansa.